Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw ng August 2 Sunday. Na-develop na bilang isang bagyo ang minomonitor nating low pressure system na malapit sa silangan ng bansa at inaasahan itong magla-landfall ngayong araw o bukas ng umaga. Habang inaasahan naman na mas lalapit pa sa bansa si Super Typhoon Dolphin. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang tropical depression na binabantayan natin ay nakita sa layong 500 kilometers sa silangan ng Infanta Quezon. Taglay nito ang lakas na nasa 45 kilometers per hour at bugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa posisyon nito ang mga ulap at pag-ulan na kaugnay ng sistema ay umaabot na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas habang sa ibang lugar naman ay localized thunderstorms pa rin ang sanhi ng mga biglaang pag-ulan. Para sa Metro Manila, Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Cagayan, Isabela at Aurora, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil kay Bagyong Luis. Ibig sabihin, mas malawak ang posibilidad ng pag-ulan sa mga lugar na ito kumpara sa karaniwang isolated thunderstorms. Maaaring hindi tuloy-tuloy ang ulan sa buong araw pero may mga pagkakataon na bumabalik ang buhos, may thunderstorm at may mga lugar na makakaranas ng moderate to at times heavy rains. Dahil dito, posible ang flash floods sa mabababang komunidad at landslides sa mga lugar na may matatarik na dalisdis. Sa Metro Manila, posibleng maging makulimlim ang malaking bahagi ng panahon na may mga ulan na bumabalik depende sa pagdaan ng mga rain bands mula sa bagyo. Maaring may mga oras na humihina o tumitila ang ulan, pero kapag may panibagong kumpol ng ulap na dumaan, pwede itong bumalik at lumakas muli. Sa mga kalsadang madalas binabaha, mahalagang bantayan ang biglaang pag-ipon ng tubig, lalo na kung sasabay ang buhos sa hapon o gabi. Sa Bicol Region at Calabarzon, mas dapat bantayan ang mga lugar na nakaharap sa silangang bahagi ng bansa dahil mas mabilis nilang nasasalubong ang moisture na dala ng tropical depression. Sa Quezon at mga karatig lalawigan, pwedeng maging makulimlim ang kalangitan at magkaroon ng mga pag-ulan na pabugso-bugso. Sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, ang maulap na panahon at pag-ulan ay maaari ring maranasan sa iba't ibang oras. Dahil ang mga lugar na ito ay pulo at baybaying probinsya, pwedeng mabilis magbago ang lagay ng panahon kapag may dumaan na mas aktibong rain band. Sa Visayas, ang bagyo ay nagbibigay rin ng mas mataas na chance ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Hindi pantay-pantay ang magiging ulan sa bawat isla o probinsya, pero mas mataas ang posibilidad ng mga pag-ulan na bumabalik kaysa sa normal na localized thunderstorm lamang. May mga bahagi ng western, central at eastern Visayas na maaaring makaranas ng panakanakang malakas na ulan, lalo na kung may aktibong rain band na bumaba o tumawid sa rehiyon. Sa Cagayan, Isabela at Aurora, ang forecast na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ay mahalagang bantayan dahil ang mga lugar na ito ay posibleng mas maging sensitibo kung ang bagyo ay tatawid sa northern or central Luzon. Sa ngayon, maaaring maranasan ang makulimlim na kalangitan at mga pag-ulan. Pero sa mga susunod na oras at araw, ang eksaktong galaw ng sistema ang magdidikta kung lalakas pa ang ulan at hangin sa bahaging ito ng bansa. Sa Aurora, dahil nakaharap ito sa Pacific side, mabilis mararamdaman ang mga rain bands mula sa silangan. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi inaasahang malawak at tuloy-tuloy ang ulan sa lahat ng lugar, pero may posibilidad pa rin ng biglaang malakas na buhos lalo na sa hapon at gabi. Ang ganitong klase ng ulan ay kadalasang nabubuo dahil sa init ng araw, moisture sa hangin at local cloud development. Maaring maaliwalas ang umaga, tapos pagsapit ng hapon ay biglang didilim ang kalangitan at susundan ng thunderstorm at malakas na ulan. Dumako tayo ngayon sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa Luzon, inaasahan ang light to moderate na hangin na mula northeast to northwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa pangkalahatan, hindi pa ito ang pinakamasungit na marine condition, pero dahil may bagyo sa silangan ng bansa,
dapat pa ring bantayan ang bahagi ng Eastern Luzon. Kapag may thunderstorm sa dagat, pwedeng biglang lumakas ang hangin at maging mas magalaw ang alon kahit ang general forecast ay slight to moderate lamang. Para naman sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin mula southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate din mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa Visayas, ang direksyon ng hangin at ang presensya ng bagyo ay maaaring magdala ng pabago-bagong kondisyon sa karagatan, lalo na kapag may rain bands na dumaan. Ngayon, pag-usapan natin ang tropical cyclone outlook dahil ito ang mas malaking usapin sa mga susunod na araw. Kung titingnan ang iba't ibang weather model, nakikita na si Bagyong Luis ay kumikilos pahilagang kanluran. Sa kasalukuyang direksyon, posibleng tumawid ito sa northern o central Luzon. Ito ang dahilan kung bakit hindi lamang Bicol at southern Luzon ang kailangan tumingin sa lagay nito, kundi pati central Luzon, Metro Manila, Cagayan Valley, Aurora at mga kalapit na rehiyon, depende sa aktual na magiging track sa mga susunod na oras. Mahalagang sabihin na may uncertainty pa rin sa eksaktong dadaanan ni Bagyong Luis. May senaryo na mas hilaga ang dadaanan nito, na mas maglalapit sa sistema sa Cagayan, Isabela, Aurora at Northern Luzon. Mayroon ding senaryo na mas gitna ang magiging daan na maaaring makaapekto sa Central Luzon at mga karateg na bahagi ng Southern Luzon. Dahil dito, hindi pa dapat mag-focus sa iisang linya lamang ng track. Ang mas tamang pagbasa sa ngayon ay may developing system sa silangan at may posibilidad itong tumawid sa bahagi ng Luzon. Ang isa pang nagpapakomplikado sa forecast ay ang interaksyon nito sa papalapit ding Super Typhoon Dolphin. Si Dolphin ay isang malakas na sistema sa mas malayong bahagi ng rehiyon at may posibilidad din itong pumasok sa PAR. Sa ngayon, hindi ito ang pangunahing direktang banta sa kalupaan ng bansa sa immediate forecast, pero dahil malakas ito, kaya nitong maimpluwensyahan ang galaw ng mas maliit o mas malapit na sistema. Kapag may isang mas malakas na bagyo sa hilaga o silangan at may isa pang sistema na tumatawid o lumalapit sa Luzon, maaring magkaroon ng hilahan sa daloy ng hangin. Sa nasabing senaryo, si Bagyong Luis ay maaaring unang tumawid sa northern o central Luzon, lumabas sa kanlurang bahagi ng bansa at pagkatapos ay muling kumilos pabalik sa silangan dahil sa interaction sa Super Typhoon Dolphin. Kung mangyari ito, maaaring 2 beses dumaan sa kalupaan ng bansa ang sistema, unang daan habang papasok mula silangan patungong kanluran at pangalawang pagdaan kung mahila ito pabalik sa silangan o hilagang silangan. Hindi pa ito final at marami pang pwedeng magbago, pero ipinapakita nito kung bakit sensitibo at komplikado ang weather pattern sa mga susunod na araw. Bukod sa posibleng pagbalik ng sistema, isa pang malaking usapin ang pagpapalakas ng southwest monsoon dahil kay Super Typhoon Dolphin. Kapag ang isang malakas na bagyo ay nasa tamang posisyon sa silangan o hilaga ng bansa, maaari nitong hatakin ang southwest monsoon at magdala ng mas maraming moisture papasok sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ibig sabihin, kahit ang sentro ni Dolphin ay hindi direktang dumaan sa bansa, maaari pa rin itong palakasin ng southwest monsoon at magdala ng mas malawak na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.